Yo, what's up? It's Dosterib lang, kalbong bordado ang inyong lingkod. Ngayon meron tayong i-react isa itong dokumentary mula kay Maharlika TV. Yun, reaction natin to. Isang malupit, updated na istorya sa mga pangyayari dito sa ating bansa at syempre sa bansang China. At yung sigalot na unti-unting musbong sa South China Sea or West Philippine Sea. Game. Subscribe kayo kay Maharlika TV at syempre subscribe din kayo sa akin kung di pa kayo nakasubscribe. Yeah. Chinese military, isa sa sinasabing mayroong pinakamalalakas at advanced na mga gamit pandigma sa buong mundo. Hypersonic missile, advanced military radar, modern technology warship, 5th generation fighter ay ilan lamang sa mga ipinagmamalaking war machine ng China. Bagay na ang kanilang militar ay nagkaroon ng reputasyon bilang mga mandirigmang nagtataglay ng matitindi at makabagong mga sandata. Ngunit ayon sa mga bansang nakabili ng ipinagmamalaking gamit pandigma na ito ng China, palyado at marami umanong Wala yan, CDR King lang yung mga yan. CDR King. depekto. Kung kaya't ang tanong, gaano nga ba kaepektibo ang war machine ng mga Chino? Pandigma nga ba ang mga ito o ginagamit lang pang-inganyo para mas mapalago Yung mga jet plane nyo, panisyan sa mga manananggal ng Pilipinas. CDR King. ang kanilang negosyo? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Ayon sa ulat na inilabas ng iba't ibang source online, bumabagsak ng husto ang arms export ng China dahil sa mahinang kalidad ng mga armas na ibinebenta ng mga ito. Ang naturang mga armas ay imbis na makatulong sa seguridad ng isang bansa, pinangangambahan pa itong makapaglalagay sa kanila sa panganib, kung kaya't kumakaharap tuloy ngayon sa mga isyo ang Chinese military ng pagkakaroon ng mababang kalidad ng mga armas. Sa datos naman na inilabas ng Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI, ang pag-export ng China ng armas sa iba't ibang bansa ay bumaba ng 7.8% sa pagitan ng 2016 at 2020. Kung ihahambing sa naunang 5 taon, bumagsak rin ang kanilang global market share mula 5.6% hanggang 5.2%. Maraming bansa ang nainganyo sa mga moderno kunong armas ng China. Okay, commercial. Skip muna natin, may panoorin yung commercial pag baka maba yung video pag ginanood pa natin. Bilang suporta, mamaya panoorin natin yung commercial na yan. CDR King. Unang-una, maliban sa advanced weapon na ang mga ito, mas di hamak na mas mura. Tingnan mo, gulong pa lang, tingnan mo, ang liit, boy, oh. Yung aeroplano na gawa sa Tapaludo, men. Ang halaga kung Mura nga, Tapaludo naman, di ba? Tapos yung gulong ata ng karitela yan, eh. Nagbabapper nga, mong naikabit na naman ang internet ng kapitbahay namin. Game. Gang. CDR King. Panis yan sa mga, yung aeroplano na yan, ng mga Chinese, alam mo, pag sinabak mo sa gera yan, paglipad pa lang kukumpara yan, sa mga armas ng Amerika at paglipad pa lang yan sa Pilipinas, yari niyan. Limpak naman ang galang sasalubong dyan, men. iba pang mga bansang gumagawa ng mga sandata. At higit sa lahat, maliban sa murang pagbebenta, pinapautang din ito ng China. Ngunit sa likod pala Diba? Pinapautang nila kasi hindi mabenta. Papautang na lang nila, diba? ng sinasabi nilang mura ay CDR King kasi. paniguradong mapapamura ka talaga dahil ang totoo, mas mapapamahal ka sa presyo dahil sa mayat-mayang pagpapalit ng mga Parang internet connection, CDR King. piyesa dahil sa napakababang kalidad ng produkto. Nagsusuplay ang China ng armas sa mahigit 53 mga bansa at ang mga Diba? Ang dami, 53 mga bansa. Ang dami, hindi sinusupply ng panggera. Pero lahat yan, CDR King, maniwala kayo. Maniwala kayo sa akin, CDR King yan. Hindi ako pwede magkamali. Yan tuloy. Pindot ko tuloy, yan lahat yung tinalon.
Na-CDR King ka. Hype ka. Kaka-CDR King ko na, pindot ko tuloy. Problemang teknikal. At ang masakla pa, marami rin sa mga ito ang nag-crash at nasira dahil sa isang aksidente. At noong 2020, ibinalik ng Nigeria sa China ang 7 mga eroplano CDR para sa King. isang malalimang pagkukumpuni. Noong namang 2016, nagkaroon ng deal ang China at Myanmar para bentahan ng 16 na GF-17 aircraft ng China ang Myanmar sa halagang Umorder kayo sa Pilipinas ng Watusi Bam. Pag inihagis mo yan, yung Watusi may laman na ebak. Malaking Watusi, ganyan kalaki oh. Watusi Bam lang yan. $25 million. Noong 2018, dumating ang unang 6 na mga aircraft. Ngunit nalaman ng Myanmar na ang nasabing mga aircraft ay puro mga depektibo. Hindi pala nito kahit Tingnan mo naman yung rocket pre oh. Tingnan mo naman parang lumilipad lang na whistle ba mo. kayang ma-intercept ang mga paparating na missile gaya ng kanilang inaasahan. At maging ang Visual Range Missile o Airborne Interception Radar ay hindi rin gumagana. Nanlumo ang Myanmar sa kanilang nabiling mga gamit pandigma sa China. Nabulo lamang sila. Budol talaga, literal na budol yung mga yan. Alam mo na yung mga negosyanteng intik na yan. Hindi yan magbibenta ng mamahaling gamit pero malaki ang posibilidad na mababa ang quality. Ano na nila yan eh. Ano na eh, kumbaga yan yung sa Pilipinas yan na yung ano nila eh. Kumbaga yan ang tingin sa kanila. Pag China, di ba, pag mayroong produkto, China, mahina ang quality, ang katumbas nun. Di ba sa product checking pa lang, kunyari, bibili ka sapatos. Made in China, nakita mo, wala na. Mawalan ka ng gana bubilin. Ba kasi nga, mahinang klase. Sa laki ng halagang kanilang ginastos, ngunit di pala nila ito mapakinabangan. At noong 2022, tuluyan ng binasura ng Myanmar ang mga eroplanong pandigma na kanilang nabili sa China. Maging ang Bangladesh ay nakabili rin ng K-8W na mga aircraft sa China. At noong 2014 hanggang 2015, 9 na mga eroplanong ito ang dumating sa kanilang bansa. Sa umpisa ay maayos at walang naging problema sa mga aircraft, kaya nainganyo pa ang Bangladesh na bumili ng karagdagang 7 piraso. Ngunit ang sumunod na dumating ay agad nakitaan ng mga depekto. Agad itong ipinagbigay alam ng Bangladesh sa China para agad maayos ang problema. Ngunit napakakubad ng naging pagtugunan. Si Xi Jinping oh, yun yung yun yung pinaka leader nila, Xi Jinping oh. Diba, pangalan pa lang yun. Alatang hindi nagagawa ng matino eh. Xi Jinping oh. Diba? Mga miyembro na sindikato eh. China. Maliban dyan, nakabili rin ang Bangladesh ng FM-90 anti-aircraft missile system sa China. Opisyal itong ginamit ng kanilang Air Force noong 2011 na sa bandang huli ay nalaman nilang mayroon palang problema ang system. Lumaki pa ang kanilang gastos dahil sa pag-aayos ng sira. Maging ang kanilang nabiling frigate sa China ay nagkaroon din ng iba't ibang problema na imbis makatulong sa kanilang depensa, animoy ito pa yata ang magiging mitsa ng buhay ng kanilang mga sundalo. Ganito rin ang naranasan ng Pakistani Navy nang nakabili sila sa China ng barkong pandigma na F-22 frigates. Di nila inaasahan CDR King. na mayroon palang maraming technical issue ang nasabing mga barko. Hindi umano ito nagpiperform gaya ng kanilang inaasahan. Mayroon ding mga kaso na bigla-bigla na lang pumapalya ang makina. Matapos makomisyon sa Pakistani Navy ang nasabing F-22 frigates, nalaman din nila na maging ang tinataglay nitong FM-90 missile system ay isa rin palang defective. Ang display ng system ay mayroong hindi maayos na indication. Hindi rin nagagawang mailak ng system ang target. Mayroong issue ang search and track radars at ang barko mismo ay mayroon ding defective infrared sensor system. Hindi makapaniwala ang Pakistan sa kanilang nabiling war machine sa China. Gumastos sila ng $750 million para sana mapabuti ng husto ang kanilang depensa. Ngunit ang kanilang nabiling mga gamit pandigma ay hindi pala nila mapakinabangan, lalo na kung darating ang panahon ng pangangailangan. Alam natin mga kapatid na masigasig na pinapalakas at pinapaunlad ng China ang kanilang mga gamit pandigma. Katakot-takot na halaga ng pera ang kanilang Ang diskarte kasi niya mga inchik na yan, syempre yung mga palyado, yun yung ibibenta nila. Yung mga goods, parang ano yan eh, parang may production silang ganyan. Tapos, hiwalay niyo yung mga palyado, yun yung ibibenta natin ngayon sa mga bansa. Ganun yung diskarte niyan. Yung chick yan eh, mauutak yan. Laan para kompetensyahan ang mga malulupit na armas ng Amerika at Russia. Batid natin lahat na marami na nga silang na-develop na mga makabago at sobrang advanced na mga sandata. Ngunit wala talagang garantiya na ang mga armas na ito ay kayang ipanalo ang isang labanan dahil kahit kailan hindi pa nasubukan ang kalidad ng mga armas na ito sa isang battlefield. Hindi lang pumapanganib para sa mga bansang nakabili ng mga Okay, mamaya din panoorin yung commercial. Skip muna natin bilang suporta sa ano. Ay, unskippable siya. Sige, tuloy lang. Ayan, skip natin. Mamaya din panoorin. China, kundi harap-harapan din silang nawawala ng milyon-milyong dolyar dahil sa mga walang silbing armas na ito. Paano na lang kung biglang dumating ang pagkakataon?
Oh, di ba? CDR King kasi. CDR King talaga, literal. Yung mga gamit nila, puro CDR King yan. Ano yung production ng CDR King yan. Kaya nga nawala na yung CDR King sa Pilipinas eh. Dami reklamo eh. Na kailangan ng gumamit ng armas ng isang bansa para dumepensa. Tapos ang nabili nitong armas ay puro galing sa X, di ba? X. Pinagmamalaki yung sandata, puro CDR King. Panis kayo sa mga, ano, walang sandata ang Pilipinas. Tirador lang, tsaka watusi, pero kaya sumabay ng mga yan. Di ba? Ayun, dami yung sandata, puro naman CDR King. Hagis kayong granada, sabog sa sarili nyo. Ba? China. Paano sila ngayon makikipaglaban? Paano nila ngayon madedepensahan ang kanilang bansa? Ayun, parang itong laptop ko, CDR King. So yun, dito ko lang tatapusin. Nakita nyo naman kung gaano kapalpak yung China. Kaya pagdating sa gera, pag tumugod sa Pilipinas yan, sabi ko sa'yo, puro CDR King dala niya sandata. Sige, suportahan natin si Maharlika TV, subscribe kayo sa kanya. At syempre, subscribe din kayo sa akin. Bordadong kalbo, kalbong bordado. Dos terrible dos dorobos ang dahil niya. Sing ito mga production. Yeah, salamat!